So dahil hindi na kami tumatanda, at kung meron naman pagkakataon na makabili ng property, which naiisip naman namin na medyo pakikinabangan namin pagdating ng panahon na medyo kailangan na namin mag-retire. So, ayan, nakuha namin this summer. Sakto-sakto pa uwi kami at nang ma-check namin. Try muna namin yung livestock farming since hindi masyadong kumikita yung palay ngayon. So, nagbabaka sakali at least tingnan natin ngayon yung itik. Medyo naalaw ako sa mga itik ni Tito MJ. Usually, nahingi ako ng itlog doon pag nagbabakasyon kami. At least ngayon, hindi na ako hihingi siguro. Ayan, at ayos na yung medyo mga sirang mga flooring dyan. Dati kasi, ano to ano ba yun? 45 days ang nilagay nila dito. And then, natenga siya ng matagal kasi nagkaroon ng bird flu, alam nyo naman. So, syempre, naisip na lang ng may-ari na ibenta siya at mag-ibang kapalaran. So, kami naman, ayun, itatry namin naman. So, ayan, tuwang-tuwa naman ako at full support yung aking asawa, siya yung financer ko. Ako lang yung nagmamagandang lucky charm niya. So, kasama kong nag-check ngayon yung aking magiging partner namin. Ayan, ang aking nakababatang kapatid na mukha lang matanda sa amin. Ayan siya. At thankful kami at nandyan siya at least kahit wala kami. Ayan, meron titingin sa mga kaalagaan naming itik kung sakali. At ayan naman, ito yung sa likod ng Polti, yung maliit na kubo na papinturahan ko na konting renovation. Tapos pinatanggal ko yung room kasi yan dati. At ayan, ito yung reveal, yung medyo maayos na siya. Diyan! Tingnan nyo, di ba? At mga DIY lang yan at mga Lazada at mga sa tabi-tabing mga kahoy-kahoy dyan. Na parang, di ba? Kung gusto niya magpa-decorate sa akin, pwede naman. PM is the key. Ayan, di ba? Di ba may kapihan ako? Yan ang importante. Basta may kapihan ako, kahit nasaan ako, mag-enjoy ako. Ayan, everyday nandyan ako. Every morning, uwi kami ng tanghali kasi sobrang init yan. Tapos balik ako ng hapon hanggang gabi na ako dyan. Minsan, hinagabi talaga akong umuwi kasi, ewan ko, gustong gusto ko. Dyan. Ayan siya. Ayan o, di ba? Ang ganda. And kahit ayaw ng asawa ko dyan. Nag-stay naman siya every morning. Konti, tapos babalik din. At ayan! Ito nga pala yung dinayo pa namin sa Cabanatuan. Nueva Ecija. Hindi ko alam kung saan sa Nueva Ecija. Basta tinignan namin, meron na available na mga itik. So, yan, mga kailangan namin is 3,000 na itik. Mga babae lang Pero yung mga lalaki. So, ayan naman sila. Tuwang-tuwa naman ako kasi medyo healthy naman daw. Hindi ako marunong may classifier na tumingin. At ayan, tingnan mo, ang galing, di ba? Kinabukasan lang yan. So, nagkasundo na kami sa presyohan. At ayan, marunong silang pumasok doon sa kung saan pumapasok yung iba. Susunod sila. Ang galing. Tuwang-tuwa ako sa kanila at nawala talaga yung inip ko. Tapos, nakatipid ako kasi hindi naman ako gumagala. Talagang yung gala ko lang dito. So, ayun sila. At siguro, naghintay ako, baka madatnan ko nga sila mga itlog. Sabi, 2 weeks lang mangingitlog. So, unfortunately, hindi sila nangitlog ng 2 weeks. Nakaalis kami. At ayan, ginawa ko na lang at inayos ko yung kubo. Naglinis ako. Ayan, yung asawa ko, ipaupo-upo lang. At nagpagawa kami ng maliit na ganyan. Pwede na tong fish pan kung sakaling ayaw na nilang Tabi lang din pala, harapan pala siya ng ilog. Pampanga River yung nabili namin dito. Sa amin dating barangay. Taga dito ako Dito ako lumaki hanggang magkaisip na ako. Lumipat lang kami sa Karatig Bayan kasi nga medyo nakabilis ng tayuan bahay yung nanay. At ayan na nga, hindi namin nakita ang pangingitlog nila. Pero ayan, merong video na ginawa ni Tita Jup. Buti pa siya, nakita niya yung mga itik mangitlog at tinulungan niya yung aking boss na mag-harvest ng eggs. Yung mga eggs na yan is halos reject pa kasi bagong itlog pa lang. So, ang ginawa nila dahil nga hindi nila mabebenta ng maayos yan, nasa kalahating presyo lang. So, 5 pesos lang per piece yan kung ibebenta mo. Wherein, kung buburuhin niya, gawin niyang ilog na maalat, mabebenta niya ng
8 to 10 pesos, di ba? So, makakahabol kami kasi yung 1 week na kinakain nila is, Diyos ko, talagang na-drain ang boss ko. Pinapalakas ko lang yung ubi. Makakabawi din, di ba? Ayan, laban lang. At again na, ito na ang aking mga pamangkin at ang aking kapatid na napakasipag. Ginawa niyang mga, yung mga reject na itlog para nga makahabol nga naman yung presyo. Sana, bukas, kasi everyday naman silang manghihigil. Lumaki-laki na. Ang mga at konti na lang yung marireject. Tuwang-tuwa ako kasi ang laki ng mga sulong ng itlog. Susumulong siya ng malaki ngayon. Medyo 50% na yung mga nangingitlog. Masaya-masaya na ako. At excited na ako. Sa susunod na araw, kung makakailan sila, na makabawi-bawi naman. Ayan di ba? Ganyan yung pagbuburo ng itlog. Kumukuha siya ng buhangin, burak, galing sa ilog yan. Tapos lalagyan niya ng asin, ibababad niya for 20 days, ayan, bababad nila. Tapos, after 20 days, ilulutuin na nila. After nun, pwede na nilang ibenta. Magaling naman yung kapatid ko. At meron na yung mga bibili niyan. So, ayan nga, hanggang dito na lang. Till next time.